Magandang gabi mga kapuso, narito na po tayo sa episode 43 ng Widow's War. Ipinaliwanag na nga ni Sam yung dahilan na hindi sila nagkita ni George dahil pinakita niya yung track mismo ng cellphone niya. At naniwala na nga rito si detective. Ngayon sabi naman ni Ruth, nahuli na ba siya? Natukoy na ba na siya ang may kinalaman sa pagkawala ng anak ko? Ma'am, natukoy ko po na wala pong kinalaman dito si Ma'am Sam. Magkano binayad niya sa'yo ha? So, hindi na nakapagpigil tong si detective, no? Sabi niya, no? Naku, ma'am, magdahan-dahan ho kayo sa pagsasalita nyo. Pwede ko kayong kasuhan, slander po yung ginagawa nyo. So, sabi naman ni Edward, pwede ba huwag mo na nga siyang awayin? At hindi ko pa rin alam kung nasaan ang ate mo. Alam mo, Sam, alam ko na may kinalaman ka sa pagkawala ng anak ko. Sabi naman ni Sam, magdahan-dahan po kayo sa pagduduro-duro nyo. Dahil kapag napatunayan po natin na wala talaga akong kasalanan, kayo ang mananagot. So hinila na nga ni Edward ng nanay niya. Pwede ba huminahon nga muna kayo? Walang kasalanan dito si ate Sam. Si Sam na ang pinaniniwalaan mo. O sige, doon ka na. Total siya naman ang kinakampihan mo eh. Di ba kamping-kampi ka sa kanya? Huminahon ka nga muna, pwede ba? May sasabihin ako sa'yo. Nag-text si Ate George sa akin at alam ko na kung nasasaan siya. Ganun ba? Talaga, paano natin siya susunduin? Saan? Saan lugar? Sige na, tawagin mo na. Sige na. Ito yung sinabi niya sa text niya, hindi nga niya sinasagot Basta nag-text na siya kanina. Tara, puntahan na natin, ma. Sabi niya, no? Nagmamadali itong si Ruth. Hindi mapakali. Ngayon, ito na, kasama nga itong si Atty. Inigo. Sabi naman ni Edward, sa St. James Hospital daw po. So sabi ni Inigo, so tara na, nagmamadali na silang umalis. Ngayon, sa di kalayuan, tanaw na tanaw sila ni na Jericho saka ni Peter. Sabi ni Peter, Jericho, umalis sila. Pupuntahan nila si Ma'am George, alam nila. So naalala ni Peter na magbibigay nga pala ng reward si Sir Galvan ng 5 million. So sabi ni Peter, Tol, di ba nagbigay ng pabuya si Sir Galvan na 5 milyon? Sayang to. 5 milyon to. Kaya sabihin natin kay Sir Galvan kung nasasaan si Ma'am George. Panigurado, bibigyan tayo ng pera nun. Hati tayo. Kasi nga, naalala nga ni Peter, yung gabing yun na hayok nga siya sa pera. Diba? So, nagdala pa siya talaga ng kutsilyo at nakita nga ni Cairo. Sabi ni Cairo, pati babae, papatulan mo. Talaga. Basta't may pera. Diba? So, tumawag nga ito si Cairo kay Peter. Sabi niya, Peter, kailangan ka dito kasi mayroong mga ebidensya. Paano tol? Mauna na ako. Tawag ako dun. Ngayon, pinuntahan na nga ni na Ruth, ni Inigo sa ni Edward itong si George at natukoy nga na nandito siya sa ospital. Nagpapahinga. Sabi nung doktor, okay na po siya ngayon. Sabi ni Atty. Inigo, meron po bang nasabi sa inyong mga pulis? Sa ngayon po kasi mag-uumpisa pa lang po ang investigation. Wala pa po nasasabi. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Ngayon, sabi naman ni Ruth, alam ko talaga na si Sam ang may pakana nito. Siya ang mismo ang may kagawa nito kaya kung ba't na-aksidente ang anak ko. Pinalabas niya na nawawala talaga si George pero totoo na aksidente siya at hindi yung totoo na sinadya yun. Kagaya ng ginawa niya kay Beverly. Diba? Yung pagpatay niya kay Beverly ngayon, pati si George, sinunod niya. So, naalala niya yung pangyayaring yun. Diba? Nag-flashback kay Ruth yung pagkakapatay kay Beverly. Ngayon, bigla na naman na alimpungatan tong si George. Sabi niya, Nay, anak, kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Alam mo, dinidiin ka ni Sam. Si Sam mismo ang may gawa nito sa'yo kaya ka na aksidente. Sabi ni George, ang naalala ko lang po, Nay, mabilis po yung takbo ko nun. Mabilis po yung ko nun, pagmamaneho ko nung gabing yun. Pagkatapos hindi ko na humaalala yung nangyari. Hindi anak, hindi aksidente nangyari sa'yo. Sinadya to. Sinadya kang banggain para mamatay ka. So, nagugulat itong si George sa mga nangyayari. Diba? So, sabi niya, hindi na raw niya talaga alam ang nangyari nung gabing yun, nung sumunod kasi nga na-aksidente nga raw talaga siya. So, ito yung mga evidences na nakalap, no, sa loob ng Palacios Estate. So, nire-review ni detective yung buong kuha ng CCTV footage. Sabi niya, ito na ba lahat ng mga CCTV dito sa buong estate? Sabi ni Cairo, opo, detective, yan na po lahat. Matalino kang kriminal ka. Talagang alam mo yung pasikot-sikot ng bawat lugar na ito at alam mo kung saan yung kinalalagyan ng CCTV footage. Napakalinis niyang trumabaho. Biruin mo, hindi natin siya makagip dito. May harapan tayo nito. Nakikinig si
Sam sa likod ng pintuan. Ngayon sabi ni Cairo, yan lang po kasi talaga yung kuha ng CCTV footage ng gabing yun eh. Di ba Peter, merong hiniram sa'yo si Ma'am Beverly na kutsilyo nung gabi yun tapos nakatarak yun sa may ulo ng baboy. So sabi ni detective, nagtanong siya, anong ulo ng baboy? So sabi ni Peter, ganito po kasi yung detective. Nung gabi po kasi na yun, bago po yung mangyari yung pagkakapatay kay Ma'am Beverly, hiniram po ni Ma'am Beverly yung kutsilyo sa akin para proteksyonan daw niya yung sarili niya. Tapos po, ginamit po yun ni Ma'am George para takutin po si Ma'am Beverly. Nilagay po yun ni Ma'am George sa kama ni Ma'am Beverly at itinarak po yung kutsilyo sa ulo ng baboy tapos nilagyan po ng dugo. Yun po yung nangyari. Sabi naman ni detective, so nasan yung ulo ng baboy? Sabi naman ni Peter, nilibing ko na po sa may bakuran. Naalala ni Peter, nag-flashback sa kanya. So hiniram niya ni Beverly para maging self-defense niya kung sakaling meron daw manakit sa kanya, 'di ba? Para maproteksyonan niya sarili niya kasi nga buntis siya. Ngayon sabi naman ni detective, bakit mo itinago? Bakit mo inilibing? Isa yun sa mga primary proof of evidence, sabi niya, no? Talaga? Hindi pa po namamatay si Ma'am Beverly nun eh. A week ago bago po yung mangyari yung krimen. Kaya inilibing ko po yung baboy. So inutusan ni detective yung tauhan niya na halukayin yung lupa para kunin yung ulo ng baboy, 'di ba? Dahil doon sila kukuha ng ebidensya eh. Ipapatingnan sa forensic, 'di ba? So inimbestigahan din nila itong mga kabataan. Sabi naman ni Sophia, chinik ko po yung salamin nung araw na yon. Gamit po yung telescope ko. Kitang-kita ko talaga na mayroong nananakit kay Ate Beverly. That time, talagang gusto po talaga siyang patayin. So sabi ni detective, nasaan si Edward nung mga gabi nyo? Hindi na po namin alam kasi hindi po namin siya kasama. Hindi nila kasi talaga kasama si Edward noon. So sabi naman ni Peter, bumulong siya kay Jericho. Jericho, sabihin na natin sa kanila na alam natin si Ma'am George nandoon sa hospital. Ngayon bilang dumating si Galban, napag-alaman ko na si Sergeant Casas ay hindi nahahawak sa kasong ito. So ikaw na. Kaya mo bang i-handle tong kasong to? Sabi ni detective, with due all respect Sir Galban, I can handle this situation in this case. Marami na po ang karanasan. So dumating itong si Vivian. Galban, nawawala na si Ruth sa si Edward, umalis sila. So ibig sabihin nito, tinatakasan nila ang problema. Kasabot talaga sila ni George. Sabi ni Galban, no? So sabi mo, kaya mong i-handle tong kasong to, bakit ka natakasan ni Ruth sa ni Edward nung mag-ina at hanggang ngayon hindi mo pa rin mahanap si George? Sabi ni Peter, Sir Galban, alam po namin ni Jericho kung nasaan po si Ma'am George. Kani-kanina lang po. Nagulat din si detective, no? So ito na, sumugod na agad tong si Galban. Ruth, ilabas mo ang anak mo. Nabitawan ni Ruth yung binili niyang pagkain. Nabitawan niyo. Ngayon, sabi ni Ruth, Edward, halika rito, lobas ka rito. Hindi mo pwedeng kunin ang anak ko. Wala siyang kinalaman sa krimen. Hindi mo siya pwedeng kasuhan. Umalis ka dyan, Ruth, or else sasaktan kita. Masasaktan ka. So labo-labo na to. Lumaban na rin sina Attorney Inigo sa si Edward kasi siya ang attorney ni George eh. Nagulat sila. Ang laki ng mata ni Galban. Nakakuha siya ng kutsilyo si Ruth. Sabi niya, sige lumapit ka, itatarak ko to sa'yo. Sabi naman ni Galban, kaya mo bang gawin yan? Kaya mo ba talaga akong patayin, ha? Sa tingin mo masisindak mo ako ng kutsilyo mo? Sige gawin mo, ituloy mo. Inutusan niya si Ruth, no? Tapos si Ruth muntika na siya masaksak. Sabi naman ni Edward, Nay, wag niyo pong gawin yan. Hindi po kayo kriminal. Hindi po kayo mamamatay tao. Biglang lumabas itong si Sam sa kwarto niya at hinarang siya agad ni Aurora. At saan ka pupunta, Sam? Sabi naman ni Sam, Ma, pupuntahan ko lang po si George. Ba't mo naman pupuntahan si George? Alamin ko lang po kung kamusta po yung kalagayan niya. Talaga, Sam? Seryoso ka? Kailangan mo kong i-obey or else alam mo kung paano ako magalit. So hinawakan ni Sam yung tiyan niya, di ba? Kasi mapapahamak yung baby niya kapag siya na-stress. So biglang dumating si detective, itigil mo yan. Ma'am Ruth, ibaba mo yung kutsilyo. Natakot siya, no? Kundi kakasuhan kita. Galit na si detective kasama yung mga pulis. Kayo din, Sir Galban. Itigil niyo po yan, sabi ni Sir Galban, no? So inutusan mo ko. Yes, inutusan kita. Dahil mali yung ginagawa mo. Wala sa kamay mo ang batas na akusahan agad ang tao.
under investigation pa siya. Men, puntahan agad ng primary suspect. So wala silang nagawa, no? Sabi ni Galvan, kapag oras naman patunayan na may kasalanan ng anak mo, makukulong siya at ikaw ang susunod ko. Pakukulong ko kayo. So wala na rin nagawa to sina Attorney Inigo. Wala na, nandiyan na yung mga pulis saka yung detective Niyakap ni Edward ang nanay niya. Ngayon sabi naman ni Aurora, alam mo, focus sa'yo, hindi na ako pupunta doon. Ididiin ko na lamang si George na siya ang may kinalaman sa pagkamatay ni Beverly. At kapag mapatunayan na siya talaga ang may kasalanan noon, malaki rin ang posibilidad na siya ang pumatay kay Basil. So, di ba, inuutusan niya si Sam. Ngayon, ito namang si George. Sigurado ho ba kayo na merong pumatay kay Beverly? Kung ganun, patay na pala siya. Oo, ate. At ikaw ang tinuturo nilang primary suspect. Bakit naman? Dahil nakita nila yung kwintas mo dun sa dinaanan ng suspect no siya tumakas. Wala akong kinalaman dun. Oo, nawawala na nga yung kwintas ko a weeks ago. Pero hindi ako capable na pumatay kay Beverly. Sabi ni Attorney Inigo, kailangan mo pa rin ilabas yung statement mo para malaman ko yung buong istorya kung paano kita proteksyonan, depensahan, di ba? So, ang pagkakaalam ko, pumunta ako sa detention center para dalawin nga si Francis at nagpang-abot kami dun ni Sam, nag-away kami. Pagkatapos lumabas na ako agad at sinundan ako ni Sam. Sabi ko, magbabayad kayong lahat. Kayo ng nanay mo, si Francis at si Beverly, ikaw ang susunod ko. Pagkatapos nun, umalis na ako agad. Bumiyahe ako, ang tuloy ng patakbo ko, wala na akong maalala. Dumating yung doktor, sabi niya, Miss George, siya po si James. Siya po yung nakakita sa inyo at nagdala sa inyo dito sa ospital. James, maraming salamat. Walang anuman po, Miss George. Sige po, iwan ko po muna kayo, sabi ng doktor. Sabi ni James, nung gabing yon, nag-overtake si Miss George sa akin. Ang tuloy ng pagmamaneho niya. So, ang nangyari, ako na yung kasunod niya. Ngayon, dire-diretso yung daan namin. Meron bigla nag-U-turn na sasakyan. Tapos noon, dire-diretso pa rin ang takbo niya. Hindi ko alam kung napansin yun ni Miss George. Pagkatapos, pagdating dun sa intersection, meron dun iskinita na daanan halos. Meron pasalubong na sasakyan. Doon na po siya nabundol. So, yun na yung isinalaysay ni James nung nakasaksi. Ngayon, sabi naman ni Aurora, so ito yung pagkakataon para gawin mo ito. Para idiin mo si George sa kasalanan niya na ginawa. Diba? So, nagka-ideya tong si Sam. Diba? Meron talagang punto itong mother-in-law niya. So, ito na. Gumawa na nga ng hakbang itong si Sam, diba? Kasi nga, naalala niya na kausap nga ni Cairo, ni Peter, itong si detective. Ang sabi, kinuha daw ni Beverly, hiniram yung kutsilyo. So, maaaring kinuha yun ni George para takutin nga si Beverly nung gabi yun. At siya rin mismo yung merong capable na pumatay kay Beverly. So, sabi nila, tinanong nila to si James kung meron pa raw bang naalala. Sabi ni James, wala na po akong maalala. Pero basta ang pagkakatanda ko, parang kulay itim yung sasakyan. So, sabi ni Ruth, kulay itim ang sasakyan ni Sam. Sabi niya sa isipan niya. So, malaki talaga ang posibilidad na siya mismo ang gumawa nito sa anak ko. So, ito namang si Sam, merong hawak na guwantes na kulay itim. So, gumagawa na naman siya ng sarili niya investigasyon. Itong ayaw ko kay Sam, masyado siyang desperate. Diba? Masyado niyang pinungunahan ng batas, pinangingialaman niya. So, okay na sana Gagawa pa siya ng kaguluhan para i-frame up talaga tong si George. Pinasok niya tong kwarto ni George. Nagbasid siya. Hinahanap niya yung kutsilyo kung saan ito nakatabi. So, grabing intense na eksena dahil nadatan siya ni Vivian. Anong gagawin ni Vivian at pumasok siya sa kwarto ni George? Siyempre, baka pake niya magnakaw, di ba? Dahil magnanakaw to, mukhang pera to Nagulat siya, Sam, anong ginagawa mo dito? So, yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso, pero wari ko talaga magkakampihan itong sina Sam saka si Vivian para idin ito si George dahil nga nakita yung ebidensya na mayroong pambahid ng dugo doon sa pinaka pouch, 'di ba?
nasa loob ng pala ng pouch at na kay George ito. So tuloy na talaga madidiin si George. Makukulong kaya siya sa pagkakataong ito? Yan ang pakatungayan natin bukas mga kapuso, dahil lalong paganda ng paganda ang bawat eksena at takbo ng kwento dito sa Widow's War. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, paki-subscribe ang channel ko para lagi ka updated sa mga episodes ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Magandang gabi po mga kapuso, maraming salamat po sa inyong panonood at God bless us all.